Magandang buhay po mga kaberbo. Ito po ang Verbo Live TV. Ang channel po na ito ay isang religious channel at ang mga pinag-uusapan po dito na topics o paksa ay hango po sa banal na kasulatan o sa Bible. At kung sa inaakala nyo po na ang mga topics po dito ay makakatulong sa ating paglago sa ating spiritual na buhay, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-ring ang bell para po mas updated pa rin po tayo sa mga latest na videos, topics at paksa na ating pag-uusapan. Maraming salamat po. God bless you. Shalom. Hello po mga kapatid sa JRF, dito po sa Bawang, sa Kaba, sa Nueva Ecija, ganoon din po sa network po natin sa Pangasinan. Maging yung mga kapatiran po natin na sumusubaybay sa abroad, sa Singapore, sa Qatar, Saudi, sa Belgium, sa Turkey, at sa Sweden. Yan, meron po nagkikinig sa atin sa Sweden. At yung mga ibang bansa pa kung nasaan yung ating mga kapatiran po dito sa JRF. Salamat po sa pagsubaybay. Hope na nakakatulong po kami. Kasi lalo na dito sa Pilipinas, hindi pa tayo pwede na mag-gathering ng religious. So, ganito na lang po muna yung ating session para mapalakas po tayo sa ating spiritual. So, we are now on session 9 sa ating spiritual maintenance sessions. Ang aking topic po ngayon is about the power of seed faith. Ulitin ko po, the power of seed faith. Ang passage po na ating babasahin ay sa Genesis chapter 26, verse 12 to 13. Babasahin ko po, sabi niya po dito, Genesis chapter 26, verse 12 to 13. Isaac sowed seed in that land, and in that year he reaped 100 times what was sown. The Lord blessed him, and the man became rich and kept getting richer until he was very wealthy. So, ang Diyos ang magbasbas ng kanyang salita. So, bakit po I hope na ito yung ating topic sa session po natin ito? Dahil po nung nanonood po ako ng balita, meron po nakapag-quote po sa aking attention sa LGU na namimigay po ng relief goods, mga ayuda sa ngayong pandemic. My attention was caught nung sila po ay namimigay, hindi na lamang po bigas, hindi na lamang po sardinas o pagkain, kundi meron na rin silang binibigay ng mga buto na pwedeng itanim. So, doon talaga ako nakot yung attention ko doon, and the Lord reminded me na buti pa ang LGU naniniwala sa power of seeds. Yan. At yun po, inalagaan ko po yun sa puso ko, and the Lord developed this message in my heart, the power of seed faith. Kasi oo nga naman, kasi hindi habang buhay na ang gobyerno nagrarasyon, di ba? Kung halimbawa tatagal pa ito ng December, baka maubos ang budget ng gobyerno sa karasyon. Pero kung merong seeds, yan, in 2-3 months time, meron ng harvest ang lahat po na nagtanim. And in the passage of Genesis, yung binasa po natin kanina, wherein si Isaac ay nagtanim at siya po ay umani, it is similar sa ating kalagayan po ngayon. Bakit similar? Kasi kung titingnan nyo po, basahin nyo na lang po ng sarili nyo in verse 1 at verse 2, ito po yung nangyari sa panahon ni Isaac. Mayroon din pong crisis nung sila po ay nandoon sa kanilang lugar. Ano po ang crisis doon? May taggutom, may famine. So, yun po yung problema sa panahon po ni Isaac. Nagkaroon po ng famine, may taggutom. At hindi lang po yan, naka-lockdown din po siya doon. Kasi kung titingnan nyo sa verse 2, sinabi ng Diyos sa kanya, kay Isaac, na huwag kang umalis dito, dito ka lang manirahan. Parang sinasabi ng Diyos kay Isaac, lockdown ka dito sa Gerar, sa Philistine. Dito ka manirahan. Kahit may famine, dito ka manirahan. At dito kita pagpapalain. So, with that,
ang ginawa po ni Isaac sa verse 12 at 13 ay nagtanim po si Isaac. At nung siya po ay nagtanim, kung babasahin niyo yung passage, that same year kung saan siya nagtanim, ay doon din siya pinagpala ng Diyos. And in fact, he became prosperous. Sa ibang version, sinabi niya he became wealthy. So, yumaman po talaga siya. Kung kailan may crisis, ay doon siya nag-prosper at doon siya yumaman. So, pag-usapan po natin is the power of seed faith. Bakit seed faith? Kasi, kung titingnan mo yung situation ni Isaac, it takes a lot of faith para magtanim. Bakit? Una-una, wala na kang makain eh. Itatanim mo pa, di ba? Yan. So, paano pag hindi umabot ng bago mag-harvest? So, it takes a lot of faith. Hindi lang yun. Kung babasahin nyo po from verse 15 hanggang sa 22, kung hindi ako nagkamali, ay nung siya ay nagtanim, ilang beses na pinahinto o tinabunan ng mga Pilisteo yung kanyang balon kung saan kukuha sana siya ng tubig na pandilig sa kanyang mga pananim. So, paano siya makakaani niyan? Hindi na mabubuhay pag walang tubig. So, ilang beses siya nagukay, ilang beses ding tinabunan o pinay-stop ng mga Philistines yung kanyang balon. But nonetheless, dahil yun yung word ni Lord, sumunod siya sa word ni Lord, pinagpala po siya. So, ano po yung gusto ko? Ang gusto ko pong makita po ninyo dito, yung kung kailan panahon ng pandemic, hindi po dapat tumitigil ang ating pagtatanim. So, kailangan pa rin po natin magtanim. Kasi kung hindi po tayo magtanim, hindi po tayo aani. At kagaya nung session natin nung nakaraan, tinuruan ko po kayo, kailangan yung tithes natin na isi-seed pa rin. Kasi the more we delay it, the more na nadidelay yung harvest. So, pag-usapan po natin ngayon is the power of seed faith. Now, paano po tayo magtanim? How can we sow our seeds? Yan. So, may tatlong bagay po na gusto ko pong ibahagi sa inyo and I hope makatulong po ito. Number one, how do we sow our seed? Yan. Number one is through our tithes. Ulitin ko po, tithes. Siguro sabi ng iba, si Pastor, tithes na naman, crisis na nga. Pero alam niyo po, kung gusto mong pagpalain ng Diyos, ito po talaga ay wag nating kaligtaan even in the midst of crisis. Dahil ito lang po talaga yung prinsipyo kung saan tayo ay pagpapalain niya. Alam niyo na po ito. Yan, basahin niyo na lang sa inyong mga Bible in Malachi chapter 3 verse 10. Yan po yung verse natin patungkol po sa pag-iikapo. Na sinabi niya po doon na kapag tayo po ay nag-ikapo, ay bubuksan niya yung durungawan ng langit. Yan. Sa ibang version, sabi niya, floodgates of heaven. So, it's very clear po na pag hindi po tayo floodgates of heaven o durungawan ng langit, na hindi na mabubuksan. Pero once na nagbigay po tayo ng tithes, mabubuksan po yung durungawan ng langit. Now, ano po ba yung tithes o ikapo? That is a 10% of your income. Ulitin ko po, ikapo, hindi ikasyam. So, wag babawasan. So, kailangan po talaga buo, yan, ibigay nyo ng buo. Kasi pag buo, yan, bubukas ang durungawan ng langit. Parang susi yan eh. Kahit yan na yung tamang susi. Pag hindi mo isinusi lahat, ipinasok lahat, hindi magbubukas yung pintuan. So, ganun din po yung tithe. Susi yan. So, hanggat hindi mo binibigay ng buo, yan, hindi magbubukas. Hindi mo mabubuksan yung pintuan kahit yan pa yung tamang susi. So, ganun po ka-literal yung ibig niyang sabihin doon. So, kung paano yung susi, pag hindi mo pinasok lahat, hindi mo bubuksan, ganun din po yung tithe. So, ibigay po natin ng buong buo. Yan ang ating mga tithe. So, kung ano yung income mo, ibigay mo yung 10% at bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit. Yan, hindi lang po yan. When said, I will open the windows of heaven, ibig sabihin po nun ay open heavens. Ano pang ibig sabihin ng open heavens? Ang ibig sabihin po ng open heavens ay open season. Anong ibig sabihin ng open season? Parang ganito, kahit hindi panahon ng tagmangga, mayroong bunga yung mangga mo. Why? Kasi pag open season ka, yan, kahit anong araw, kahit anong buwan, may bunga.
Yan. So, ano pong connection dito sa atin? Ganito lang po yun. If you give your tithes, the Lord will open heaven. It's open season for you. So, any time of the day, may blessing ka. Kasi walang pinipiling araw, oras ang pagpapala na darating sa iyo. Pero pag hindi mo binigay, walang open heavens, walang open season. So, mga kapatid, kailangan po sumunod po tayo sa prinsipyo ng Diyos dito. Yan, maalala ko yung kanta, sabi niya, all my tithes, without a doubt I give you, all my tithes, now and forever till the day I die, I will give my tithes. Yun po dapat. Yan, so kahit anong pagkakataon, kung tayo mamatay, basta may blessing, bigay natin yung para sa Panginoon. Bakit? Pag hindi mo binigay yung para sa Panginoon, parang tinuturo natin sa mga bata, pag kinuha mo yung hindi sa'yo, bad yun. So ulitin ko mga kapatid, yung tithes, hindi sa atin, sa Lord yon. At pag kinuha mo, bad yon. Yan. So yun po yung pauna. Pangalawa po, ay offering. So sabihin mo, Pastor, parang ulit-ulit na yan. May tithes na, may offering pa. Opo, iba po yung offering, iba po yung tithes. Ang tithes, para sa Lord. Yan, sa Kanya talaga yon. Whether you like it or not, sa Kanya yon. Yan. Pero yung offering, ito po yung nagagaling sa iyo. Ito yung sinasabi sa Greek na teruma, o ibig sabihin, precious gift. Ito yung kaloob mo sa Panginoon. So, pag tithes lang binigay mo, hindi ka pa nagbibigay sa Diyos. Dahil binabalik mo lang yung sa Kanya. But pag nagbigay ka ng offering, doon ka nagbibigay. At sabi niya nga, ang offering ay precious gift. So, pag nag-offering ka, nagbibigay ka ng precious gift. Yan. At sa offering, may prinsipyo po ang Diyos pagdating sa offering. Sabi niya po sa Luke chapter 6 verse 38. Listan niyo na lang po, Luke 6:38. Ang sabi niya doon, magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Yan. Siksik, liglig at umaapaw. Yun. So, alam ko kabisado yun yung siksik, liglig at umaapaw. Kaso lang, nakakaligtaan po natin. Yan. So, sabi niya sa first sentence niya is, magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. So, simple logic lang naman eh. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka bibigyan ng Diyos. Ganun lang yun. Pero pag nagbigay ka, bibigyan ka ng Diyos. Pero maraming loopholes po dito. Marami pong mga Kristiyano na nag-i-expect na bigyan ng Diyos pero hindi po nagbibigay. Yan. So, parang yung kanta, maalala ko ulit yung kanta, sabi niya ganito. Batang-bata ka pa ay kuripot ka na. Iyan ang totoo. Nagkakamali ka kung inakala mo na bibigyan ka pag di nagbibigay. Mahiya ka naman. Ang kapal mo naman. O, di ba? So, minsan maraming ganon eh. Gusto nila, bibigyan sila, pero hindi sila nagbibigay. That's not the principle of God. Sabi niya, give, and it will be given to you. Magbigay ka, at bibigyan ka ng Diyos. So, very clear po yan. So, we should give our offering. Kasi sa offering, doon tayo talaga pagpapalain ng Diyos. Kasi that is your seed. That is your precious seed, precious gift. At huwag natin kaligtaan, balikan nyo mamaya in Luke chapter 6 verse 38, ang sabi po niya doon, the amount you give, in the last sentence, the amount you give will determine the amount you get back. Ulitin ko, the amount you give will determine the amount you get back. Sa ibang version, sabi niya, kung ano yung takalan mo, yung din ang takalan ng Diyos. Yan, gusto ko sa easy to read version, sabi niya doon, the amount you give will determine the amount you get back. Now, ano pong ibig sabihin nito? Ganito po pala yun. Kung magkano yung offering mo, yun din yung basihan ng Diyos kung paano ang balik sa'yo. Opo, ganun po yun. Halimbawa, paano po natin may apply ito sa ating buhay? Halimbawa, dito sa Bawang, pag pumunta ka ng Manila, hindi po pwedeng 20 pesos lang ang pamasahe. Wala pong ganon. Kasi ang Manila umaabot po ng 400 plus, mga 450, mga ganon. Depende pa sa lugar sa Manila na puntahan mo. Mga Cubao siguro mga ganon, 430 to 450. Nung meron pang public transport, yun po yung binabayaran po namin. Pero hindi po pwedeng 20 pesos.
Kahit na may private car ka, pagpunta ka ng Manila, yan, naglalaro sa 2,000 yung krudo mo. Yan. So, hindi po pwedeng 20 pesos lang ang krudo at makakarating ka na sa Manila. Now, anong gusto ko pong i-emphasize po sa inyo dito? Ang gusto ko pong i-emphasize po sa inyo dito is, kagaya ng pamasahe, ganoon din po yung offering. Kasi sa nagko-commute, may presyo yung pupuntahan mong lugar, yung pamasahe. May kaakibat na amount yung distansya ng lugar na pupuntahan mo. Tama? Hindi po pwedeng parehas ang pamasahe, 20 pesos lahat hanggang Manila. Mula Bawang hanggang Manila, 20 pesos. Hindi po ganon. So, yung lugar na pupuntahan mo, may kaakibat na pamasahe. Now, how about in the offering? Sabi ng Luke chapter 6 verse 38, napakalinaw po doon, the amount you give will determine the amount you get back. So parang ganito yun, kung magkano yung hinulog mo sa offering mo, yan, ganun kalayo yung mararating mo. Tama. I am not looking down the offering, the 20 pesos. Ginawa ko lang pong illustration yon. So parang ganito yon. Alangan naman, 20 pesos, gusto mong makarating sa Manila, baka sabihin sa iyo ng konduktor, magkorneto ka na lang. O, di ba? So, parang ganoon din sa offering natin sa Lord. Di ba? Marami pong mga Kristiyano kasi, 20 pesos ang offering, pero ang laki-laki ng hinihingi. Halimbawa, nag-offering ng 20 pesos, sabi niya, Lord, sana ibigay mo na yung budget ng aking house in lot. Imagine, meron bang ganon? Although God is powerful, but basing from that verse, sabi niya doon, the amount you give will determine the amount you get back. That the Lord will not violate His word. Pinag-usapan po natin dito, prinsipyo. Ayan, so, that's a principle of God. The amount you give will determine the amount you get back. So, importante din po pala yung ating offering. Ayan, so, isipin nyo, siguro kaya paikot-ikot lang tayo sa 4 na sulok ng ating barangay o 4 na sulok ng ating lugar. Kasi nga, yun lang yung nararating ng offering natin. So, gusto ko po i-consider nyo po ito. Yan. Kung ano yung hinulog mo, iyon ang magdidetermine kung gaano kalayo mararating mo. So, ganun po kasimple, but ganun po ka-clear ang prinsipyo po ng Diyos doon. So, ano yung una? Tithes. Pangalawa, offering. Yan. Ang pangatlo po na pwede natin pagtamnan is yung man of God. Yan, yung lingkod ng Diyos. At sino ang lingkod ng Diyos? Of course, automatically, number 1 na papasok sa isip po natin, paglingkod ng Diyos ay ang ating mga pastor. Now, I want to clear myself again sa inyo mga kapatid sa JRF. Hindi ko po ituturo ito dahil ako po yung pastor nyo. Yan, kami po ni Pastora Jenny ang pastor nyo. At hindi po namin ituturo ito because we are interested of your seed para sa man of God. Hindi po yun. Our interest is kailangan namin ituro ito dahil isa din po ito sa prinsipyo kung saan tayo po ay pagpalain ng Diyos. Kapag hindi po namin ito ituro sa inyo, we are withholding one avenue of your blessing. So, kaya po ituturo po namin ito. Now, it's up to you kung susundin nyo po. But, at least on our side, ay tinuro po namin ito sa inyo. So, pangatlo na pwede nating pagtaniman is the man of God o yung inyong mga pastor. Alam niyo po kahit ako pastor, ay nagsisid po ako sa man of God. Saan ako nagsisid? Sa mga kapwa ko pastor. Kasi alangan naman, lugi ako pag ako lang tumatanggap ng tanim at hindi ako nagtatanim. Kasi hanggat hindi ka nagtatanim, hindi ka aani. So, the more na maraming nagtatanim sa akin, the more din ako nagsisid. Even in this pandemic, ako, ang misis ko, si Pastora Jenny, nagsisid kami sa mga kapwa manggagawa po natin. In fact, just yesterday, umikot ulit kami ng asawa ko. Nagsid pa rin kami. Hindi naman ganoon kalakihan, but kung ano yung meron sa amin, yun po yung sinisid po namin. Because we believe in this principle.
Yan. Ano po yung basis po natin sa pag-seed sa man of God? Yan. Dalawa po yan. Yan, dalawa. At very significant po ito. Ilista nyo po. Una, Matthew 10:42. Yan. Sa Matthew 10:42, yan, sulat nyo na lang, basahin nyo. But, ipaparaphrase ko na lang. Ang sinasabi po sa Matthew chapter 10 verse 42 is, kahit isang basong malamig na tubig lang, ang ipagkaloob mo sa lingkod ng Diyos ay pagpapalain kanya. So, ganun ang phrase po noon. So, kahit isang basong malamig na tubig lang, ang ipagkaloob mo sa lingkod ng Diyos o sa pastor mo mismo ay pagpapalain ka ng Diyos. Now, hindi po kung sino-sino ang nagsalita dyan. If you review that, si Jesus mismo ang nagsabi niyan. So, ibig sabihin, kung si Jesus ang nagsabi, totoo yan. No one can contradict it. Kasi may prinsipyo po tayo sa pagpapatupad ng salita ng Diyos. Pag isang beses lang binanggit, pwede mong ignore. Yan, hindi paniwalaan. Pero pag 2 beses na binanggit, hindi pwedeng ignore, kailangan i-consider mo yan. Pero pag 3 beses yan binanggit, sabi niya, hindi na kailangan i-question yan. Dapat paniwalaan mo kasi yan ay totoo. Saan ko kinuha yan? Na principle nung sinasabi po ng Bible na if there are 2 or 3 witnesses, yung mga verses na yun, witnesses. But there is an exemption to the rule. Ano po yung exemption to the rule? Ito po yun. Kung si Jesus na mismo ang nagsabi, no one can contest it. Ang verse na ito, si Jesus ang nagsasabi. So, ibig sabihin, totoo talaga yung prinsipyo na yun. If you give even a cup of cold water to the man of God, to the servant of God, or to your pastor, the Lord will bless you. Even if you are not after the blessing, but the Lord has promised He will bless you. Yun po yun. Yan. Sa Matthew 10:42. Now, yung pangalawang verse is Mark 9:41. Lista nyo po. Mark 9:41. Ano naman po yung sinasabi? Sa Mark 9:41. Ang sabi po sa Mark 9:41 ay kahit isang basong tubig lang ang ipagkaloob mo sa lingkod ng Diyos o sa manggagawa ng Diyos, ikaw palain. Yan. So, kahit isang basong tubig lang ang ipagkaloob mo sa manggagawa ng Diyos, ikaw ay pagpapalain. Now, ito po yun. Bakit parang inulit lang? Siguro sabi nyo. Parang inulit lang yan, pero 2 significant verses po yan. Bakit? Sa Matthew 10:42, if you are observant, ang sabi niya po doon is, kahit isang basong malamig na tubig. So, take note of that. Malamig na tubig. Sa Mark 9:41, ang sabi niya doon, kahit isang basong tubig. So, ibig sabihin yun, warm water yun, hindi yung malamig. So, either malamig o hindi, basta ibinigay mo yun sa manggagawa, pagpapalain ka. Either may ref ka, ice cold, o hindi, basta ibinigay mo sa manggagawa, may blessing ka mula sa Diyos. Now, ano po yung punto ko po dito? Bakit, pansin nyo, bakit tubig yung in-illustrate ng Diyos na pwede kang pagpalain ng Diyos pagka nagbigay ka sa manggagawa? And tubig because He wants everybody to be blessed. Bakit sinabi kong He wants everybody to be blessed? Kasi siguro naman wala sa atin na hindi kayang makapagbigay ng tubig sa manggagawa. Now, the question is, kung miski tubig, hindi ka makapagbigay sa manggagawa mo, ikaw na yung sinasabi ng Smart, ng Globe, ng Talk and Text, ng Touch Mobile, na sinasabi niya ganito, ang taong ito hindi na pwedeng yumaman. Opo, narinig niyo yun, sinasabi ng telecommunications, sabi niya, ang taong ito hindi na pwedeng yumaman. In English, sabi niya, the subscriber cannot be rich. Narinig niyo yun? So, paano mayayaman yan kung miski tubig, hindi mo mapagpala ang iyong magagawa? O, di ba? Isipin niyo. Hindi nga sa'yo. Pero sabi niya, isang basong malamig na tubig o kahit hindi malamig na tubig, pag ibinigay mo yan sa manggagawa mo, pagpapalain ka. Tapos hindi mo mabigyan, miski tubig. Paano mapagpapalain ng Diyos? Tama?
yun po yung gusto namin iparating po sa inyo. Not because of what you will give to us as your pastor, kundi kung ano yung gagawin sa inyo ng Diyos in return. Kasi ito sa mga taga-JRF, alam niyo po yun, sa palaging nakikinig sa amin, lalo lang sa akin, kasi ito yan, palagi, minsan sinabi si pastor, basta ganyan, pera-pera, yan ang preaching niya. Pero alam niyo po, ginagawa po namin ito because we want you to be blessed. That's the principle of the Lord. Now, tingnan mo, tubig lang, i-bless ka na ng Diyos. How much more kung higit sa tubig? Tama? How much more kung higit sa tubig? O di mas matindi yung blessing mo galing sa Lord. Yun po yun. So, kung tubig, may karampatang pagpapala yun. Pag higit sa tubig, may karampatang pagpapala yun. So, itong tatlong bagay po na ito, mga kapatid, is also very essential in this time of pandemic. Hindi porke wala ng service, di na natin ibibigay yung ating tithes. Ibigay pa rin po natin. Yan, natutuwa po kami sa mga kapatid, sa mga cell group na sumusunod sa instruction ko po sa inyo nung last session, na doon na lang sa family cell at doon na binibigay yung kanilang mga tithes and offering. And in fact, natuwa ako kahapon, meron po tayong kapatid na pumunta mismo dito sa church at ibinigay po yung kanyang tithes na naipon in this 2 months na lockdown. Dahil nakabalik na sa trabaho, bumalik na siya dito, binigay niya. And I know the Lord will bless that brother na nagbigay. So, ganun po yun. So, don't let the COVID-19 pandemic na hindi mo buksan ang kalangitan para sa atin. Di ba? Ang hirap naman kasi na nga wala ka pang open heavens. Yan. So, give your tithes. Ibigay ng buo. Yan. Huwag nating kunin. Yan. Kasi hindi sa atin yun. Kay Lord yun. Pag kinuha mo yun, bad yun. Pangalawa po ay yung offering. Yan. So, bigay natin yung offering natin. Yan. Kasi yung offering mo will determine the amount you get back. Yan, kung ano yung hinulog mo, ganyan kalayo ang mararating mo. So, try to evaluate yourself. Gaano nakalayo yung narating natin. And then, kapag ka na-determine mo gaano nakalayo yung narating, evaluate mo din. Gaano na ba kalaki yung naibigay ko na offering. Hindi po ito sukatan ng offering. Hindi po yun. Don't misinterpret me. Ang gusto ko lang po i-evaluate po natin. Because yung binibigay mo sa offering mo, ganyang kalayo ang mararating mo. Pangatlo ay yung seed mo sa iyong man of God. Yan. Ito, totoo talaga to. Wala kang gagawin sa pastor mo na hindi gagawin sa iyo ng Diyos. It's a fact. It's true. Wala kang gagawin sa pastor mo na hindi gagawin sa iyo ng Diyos. I-bless mo ang pastor mo, i-bless ka ng Diyos. Awahin mo ang pastor mo, aawahin ka ng Diyos. Totoo po yan. Tested ko po yan. Itong principle ng seed faith, ginagawa ko po yan talaga at ibinaba ko talaga hanggang kay Kairos yung baby ko. And in fact, we have testimonies. Marami pong yung gumagawa ko nito, marami pong mga testimony, pero wala po akong pagkakataon na ikwento po sa inyo. In fact, kung siguro may mas maganda-ganda lang tayong teknolohiya na ginagamit, pwede kong i-con sa PowerPoint, makikita nyo. But anyway, sa cellphone lang tayo nagre-record, so hindi ko may pakita. But many of them, mga kapatid natin, na nakaka-experience, pag sila po nagsisid, nagtatouch, nag-offering, nagsid sa man of God, talagang ibang klase ang harvest po nila. Ako na lang personally, mga kapatid, yung power of seed faith. This is a part of my testimony bago po ako mag-end sa session po natin ito. Yan, marami po, pero mga significant lang na alam ninyo na nangyari sa buhay ko yung ikukwento ko. Halimbawa na lang yung baby namin si Kairos. Yan. Si Kairos ay tinaniman po namin yung mag-asawa. Every time nag-mission ako, Luzon, Visayas, Mindanao, pag nakakita po ako ng mga pastor, nagsisit po ako sa kanila.
Sabi ko, Pastor, pag-proceed ko to para sa magiging anak namin, ang gusto ko baby boy. Ang gusto ko baby boy. So alam niyo po, tinaniman ko po yan. Then, 1 year after po na kami po ay kinasal, nabuntis po si Mrs. So tinaniman ko na naman po yan within 6 months. Kasi 6 months ay magpapa-ultrasound. So bago siya mabuntis, tinataniman ko na baby boy, baby boy. Nung nabuntis na, yan, meron na siyang pangalan. Ang sabi ko, Kairos ang pangalan niya. Baby boy yan, Kairos. Yan, so, mula nag-conceive siya hanggang 6 months, tinataniman ko talaga yung tinataniman ko. At sabi ko, baby boy. Alam niyo po, nung siya na po ay in-ultrasound, medyo kinabahan ako kasi sabi ng doktor, hindi ko makita kasi naka-cross legs. So sabi ko, nako, paano na yan, Lord? Hindi ako papayag, nag-seatfeed ako. Kasi pag nag-cross legs at hindi mo makita, ibig sabihin babae. Ganon ang mindset ko. Pero, glory to God, kasi hindi pala ganon. Nung nakita na ni doktor, sabi niya, tingnan mo ito, sabi niya, minagnify niya, sabi niya, tingnan niyo, naka-point, lalaki. So, talagang dun sa pinag-ultrasound, talagang nagpuri kami mag-asawa sa Panginoon kasi tinupad niya yung first fruit, yung seed faith po namin. So, ibang klase po talaga. And then, isa pa po yung testimony naman po na misis ko, Ate Lore Anyo. Yan, alam na po natin na walang pasok. Yan, wala pang kasiguraduhan kung sa June magsisimula na sila o August, wala pa. But for the glory of God, dahil nagsiseed faith po kami na nagsiseed faith sa yung tithes namin tuloy-tuloy, yung offering namin tuloy-tuloy, yung seed namin sa man of God tuloy-tuloy. Alam niyo po, tuloy-tuloy din po yung sahod niya. Di ba? Pero mo yun, ang ganda ng buhay, di ba? Yung bang walang trabaho pero may sahod. O di mas gusto ko yun kaysa naman yung trabaho ng trabaho, walang sahod. Siya, walang trabaho pero tuloy-tuloy ang sahod. Di ba? So, I believe that is a result of seed faith. Parang yung sinabi ni Senator Bato, sabi niya, sana ganito na lang ang buhay, ang sarap. Diba? So, oo nga naman, di ba? Wala kang trabaho, tapos may sahod. Di gano'n na lang ang buhay, ang sarap. Di ba? But anyways, alam niyo po yun, I credit it. Bakit nangyayari sa amin ito? Because of seed faith. So, wag niyo pong biro-biruin ang seed faith. Yan, maniwala ka man o hindi, maniwala ka na lang. Kasi totoo po ito. Kapatid, I am not teaching you this in this session, hindi dahil sa mga itatanim, but I'm concerned of your harvest. Subukan nyo. Sabi nga niya sa Malakay, subukan mo ako. Subukan mo ako. Pero ano po, bakit hindi nangyayari? Kasi hindi natin sinusubukan. Tama? Pero once na sinubukan mo, hindi ka magsisisi. Bakit? Ang Diyos totoo sa kanyang pangako. Whatever He promised, He will do it. Alam naman, Malakay 3:10, hindi niya promise. Diyos ang nagsalita niya. Luke 6:38. Tingnan nyo Luke 6:38. Hindi si Luke ang nagsalita. Hindi ang mga apostles ang nagsalita. Si Jesus. Diba? Yung Matthew 10:42, hindi si Matthew yon. Yung Mark 9:41, hindi si Peter o hindi si Mark. Si Jesus mismo. So, ang mga sinasabi ko po sa inyo, hindi po mga apostol o mga prophet sa Bible ang nagsabi. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito. At ang sabi niya, pag ako'y nangako, tutuparin ko. Now, kung ito ginawa mo, alam nga naman hindi tuparin ng Diyos. So mga kapatid, I hope na na-encourage ko po kayo. Keep on seeding. Sabi niya nga, yan, last passage na iiwan ko po sa inyo. Ilista nyo na lang po. Hindi ko na babasahin, but ilista nyo lang po. Sa Ecclesiastes, chapter 5, verse 11. Chapter 11, verse 5. Sorry. In Ecclesiastes chapter 11, verse 5, sabi niya, sow your seed in the morning, and in the evening, let not your hands be idle, because you might not know which will give you a great and bountiful harvest. So sabi niya,
sow your seed in the morning, magtanim ka. And in the evening, huwag ka pa rin magpahinga. Mag-seed ka pa rin. Kasi di mo lang alam kung saan dyan ang magbibigay sa iyo ng bountiful harvest. And sa last sentence, sabi niya, perhaps, sabi niya dun perhaps, they all will. Ibig sabihin, malay mo. Lahat yan, yung tanim mo ng umaga, yung tanim mo ng gabi, lahat yan mamunga at magbigay sa iyo ng harvest. Now, anong gusto ko pong i-drive? Now, huwag ka lang sa tithes, huwag ka lang sa offering, huwag ka lang sa manukan. Gawin mo lahat. Perhaps, hindi malay mo, lahat dyan, tutubo at aani. O di lahat yan, tiba-tiba ka. Di ba po? So, maraming salamat po sa inyong time, and I hope na na-encourage ko po kayo, and I challenge you. Subukan mo ito. Subukan mo ang Panginoon at makikita mo kung paano niya ito tutuparin sa iyo. Ayan, sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito, and I hope hindi ko lang po na-encourage ang mga kapatiran po namin, kundi Panginoon, magsisimula po silang mag-isip to comply, Panginoon, and apply your words. At Panginoon, dalangin ko nga po sa lahat po ng iyong mga anak na susunod po dito. Dalangin ko nga po, gawin mong totoo ang iyong pangako sa kanila. There will be an open heavens to them. At Panginoon, gaano man yung offering nila, yung po yung magdidetermine, Panginoon, ng kanilang mga mararating at mga pagpapala. Ganon din po, Lord, if